Ang plenaryo ay tulog. Dapat daw po tulog din. Hindi kikilos, walang gagawing impeachment. Yun lang pala. Kaso boss, mukhang dito ka malilintikan. No? Bakit? Kasi, tingnan nyo po, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakikita niya, mag-uumpisa na yung impeachment sa June. No? At isa pa po sa nakita kong balita, mga kababayan, ang sabi ni Senate President Tito Soto ay ang ibig sabihin daw po sa kanya ng forthwith ay the following day. Ibig sabihin, kapag ka naisumite sa kanila yung article of impeachment, kinabukasan, impeachment court na ang Senado, mga kababayan. Mayo na ngayon, Mayo a 2. Malamang po ay ilang ano na lang yan. Tapos pagpasa, sakto, June, pasok na pasok yan. Ang tingin ko, hindi po ito magiging parang Chis Escudero style. No? Ang nakikita ko dito, mga kababayan, talagang masusunod kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Yung forthwith na agad-agad, na ora-orada, walang makapagpipigil, no? Yun yung ibig sabihin ng forthwith. Kaso hindi ko alam doon sa sa Supreme Court kasi parang ang nakita ko na explanation nila ang forthwith daw po doon sa Konstitusyon ng Pilipinas ay maaaring mahaba o maaaring maikli, mga bossing. Yun lang ho. Pero sa nakikita ko po, ang Senado, sa pangunguna ni Tito Soto, mga kababayan, ila-live pa din nila, open sila sa mga pagla-live, sa mga lahat ng social media. Naku, ang ganda ho niyan, mga bossing. Tingin ko hindi magugustuhan ng kampo ng Vice Presidente ho, yung i-live sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Bakit? Kasi yan na po yung labanan ng depensa at ng ng ebidensya nila. Pag nakita po na yung depensa nila mahina ng taong bayan, naku po mga kababayan, mapapahiya po sila. Simula po nung naumpisahan yung unang impeachment, hindi na po sila hindi na po sila makapaglabas-labas ng kanilang depensa Hanggang ngayon pa kaya. Iba yung ASAP at forthwith. Sabi ni Sir Danilo Espejo, masaya yan kung tuwing kailan yung impeachment na trial doon sa Senado, lahat po yun, mga kababayan, ilalive po natin, mga bossing, para matunghayan nating lahat dito po sa Mark Ramos channel, mga kababayan. Ngayon, idagdag ko. Ito yung mga ebidensya, Jimmy Bondo ko, yung mga inilalabas, yung mga hindi tugmang salin ng Vice Presidente, biruin mo, yung sabi dito, BP Sara net worth hits 88.5 million over 6 years, no? Salin shows no cash or deposit. At ito pa, mga kababayan, 88 million. Biruin mo, meron 16 na abogado ang Vice Presidente. Na ang sinabi ni Michael Powa nga daw ho, ay hindi naman daw po galing sa kaban ng bayan o hindi daw po galing sa Office of the Vice President na opisina yung galing sa pinambabayad doon sa mga lawyer. Kung 88 million ang salin ng Vice Presidente, mga bossing, ilang buwan lang ho yun. Yung mga lawyer nila, mga kababayan, dekalidad na mga lawyer. Yun yung mga acceptance fee, milyon-milyon. Yun yung mga nasa high, mga nasa top na mga lawyer, mga bossing, 16. O tingin nyo po, di ubos agad ito. Di ba? Pero mukhang hindi naman. Bakit po? Kasi yung pilit idinidepensa po ng mga DDS na labas-pasok na pera, no, doon sa bank account na Vice Presidente at nung asawa niya, na magkano yun? Umabot ng 6.7 billion. Billion letrang B. No? Billion, hindi milyon. Umabot ng 6.7 billion, mga kababayan, na kapag ka pinlas minus mo yung pumasok at lumabas, may matitira pang 2 plus
billion, mga kababayan. Diyan pa lang SALN pa lang, tsaka yun sa labas-masok na kaperahan do sa sa bank account hindi natugma di ba? So ngayon, mapapaisip ka, saan nga ba talaga galing yung mga ipinambabayad sa lawyer at bakit hindi tugma yung 88.5 million na SALN versus doon sa labas-pasok na pera doon sa mga bank accounts nila, mga bossing. Yan, no? Yan po yung mga masasama at pagdidiskusyonan po at pag-uusapan doon sa impeachment. Ngayon, Vice Presidente, ipapaliwanag niya lahat yan sa Senado, mga kababayan. At tingin ko, yan yung kinatatakot nila. Paano nga naman ipapaliwanag ng Vice Presidente yung discrepancy niyan? 88.5 million versus doon sa 6.7 billion. Di po ba? Pero ang ginagawa nila, mga bossing, idinadivert nila kay Martin Romualdez. Yung mga pagnanakaw daw po. Samantalang ito si Martin Romualdez, mga kababayan, kung maalala nyo, nung nakaraang taon, bumaba sa pagka House Speaker. Para po kasi 'di ba merong mga naririnig siya na siya yung pinagbibintangan magnanakaw, etc. Ganun. O sige, magre-resign ako bilang House Speaker para transparent at maging pantay yan. Kaya nga po si Bodji D ang nakaupo ngayon Di ba? Pinagbibintangan nala si Martin Romualdez na laging humaharap kapag ipinapatawag sa ICI, laging present with matching pa-smile pa ho. Paglabas, mga kababayan. Diba? Pinagbibintangan nila si Martin Romualdez na magnanakaw na pero wala namang, tingnan nyo, na lumabas ng bansa. Kada lalabas ng bansa, magpapaalam. Tapos bumabalik din. Diba? Na walang ebidensya na ang tanging ebidensya lang daw po laban kay Martin Romualdez ay si Orly Gotesa, yung si Orly Gotesa, yung 18 marites at yung video ni Saldico. Anak ng putik naman na yan. Alam na wala na talagang mangyayari. No? Halata po na yung pagkakaso ng ombudsman napipilitan na lang po sa mga DDS. Kasuhan na yan. Sige na nga. Kasuhan na natin yung si Martin Romualdez. Kapipilit nitong mga DDS na ito. No? Total naman merong Orly Gotesa, may 18 marites. Okay na yun. Ebidensya na yun. No? Kapag dating naman sa korte niyan at pinagsalaysa yung mga yun,